10 senyales na niloloko ka na isang tao, ini-scam ka, ginagamit ka, binubudol ka. Alam mo, kahit sino pwede maloko, pwede ma-scam. Itong 10 tip, ingat po kayo. Tingnan nyo, baka meron kayong kaibigan, kuno, umaaligid sa'yo na baka lolokohin kayo. Lalo na sa panahon ngayon, kahit sino pwede maloko, napakahirap. Kasi napakagaling mambudol ng mga tao ngayon. Usually, pera to. Pera ang binubudol. Number 1, itong taong balak mag-scam sa'yo, medyo mag-iiba ang ugali niya sa'yo. Okay? Masyado siya mabait, masyado kanya pinapansin, yung attention niya nasa sa'yo, lagi ka pinupuri. Hindi to normal eh. So, naiiba siya ngayon. So, yan ang first sign. Number 2, itong mga gusto mambudol sa'yo, paulit-ulit sila nagpapakita sa'yo. Pag paulit-ulit kinukulit ka, may kinakausap sa'yo, may nire-request, lagi nagpapapansin. Paulit-ulit sila. Target ka kasi nila eh. So, every few days, tatargeting ka nila. So, pag merong ganyan, ingat. Senyales na baka niloloko ka na. Number 3, itong mga taong to, meron silang kailangan. Okay? Baka nalugi sila, kailangan nila ng pera. So, meron sila pangangailangan ngayon, kaya sila balak mag-scam. Or talagang ganun ang ugali nila. Yun talagang reputasyon nila na nag-i-scam sila. So, meron sila pangangailangan, kaya naka-ready sila sa'yo. Number 4, ito ang delikado. Matatalino itong mga scammer. Sobrang talino eh. Kung kailan meron kang problema, okay? Kung kailan meron kayong problema na emotional, na napakahirap, doon siya papasok para silang salisigang. For example, meron kang kamag-anak na may cancer. Yan. Gustong-gusto i-scam yung mga may cancer. Siyempre, cancer, kapit sa patalim. Kahit ano ibenta mo, bibilin eh. Diba? Merong sakit. Kung kailan litong-lito ka, kung kailan may kaaway ka, may kalaban ka, meron kang kailangan sa buhay mo eh. Meron kang problema, doon ka nila papasukan. Tignan mo, kung kailan ka weak, doon sila papasok. Number 5, senyales, itong mga taong to, magaling sa emotion. Alam nila, magaling sila magbasa ng utak eh. Alam nila yung kahinaan mo. Lahat tayo may weakness emotionally. For example, ganito kaya meron mag-i-scam sa'yo. Pupurihin ka, let's say, ulila ka. Wala kang magulang, sabihin, ang galing-galing mo, wala kang magulang, napalaki mo sarili mo, ngayon may trabaho ka. Mga words nila, mabait ka kasi, matino ka kasi, magaling ka kasi, believe ang tao sa'yo, pinipuri ka. So, makita mo, parang nilalambot ka lang nila eh. Kung saan ka weak eh. Kung saan ka weak, doon ka nila pinupuri. Diba? So, pag napuri ka na nila, nakuha na nila emotion mo, doon sila papasok. Kung ano man yung balak nila, scam. Usually, pera to eh. Or baka lupa, baka pera. Number 6, ito. Ito gawain talaga ng mga user. Tawag dito user eh. Mga user-friendly. Diba? Pinapaasa ka ng wala. Yan ang gawain nila. Papaasahin ka na whatever. Maghintay ka lang. Darating yung utang ko sa'yo. Darating yung malaking investor. Darating malaki. Konti pang gastos. So, binibitin ka, pinapaasa ka hanggang sa mabudol ka in the end. User-friendly. Tsaka itong mga scammer na to, mukhang mabait. May talent sila eh. Lahat sila may talent. Charming sila, mabait. Lahat sila mukhang mabait. Mukhang mabait than normal na mabait. Mahuhuli mo na lang pag na-scam ka na. Or sa reputasyon. Makinig ka sa chismis. Pag ang chismis sa kanya, scammer eh. Alam mo na yun na yun. Number 7, meron sa kanila, sobrang galing mag-scam. Gagawin nila long-term ang scamming sa'yo. Patagalan. So, hindi ka nila lolokohin ngayon. Papahinugin ka muna nila siguro mga 3 months o 2 months, 3 months. Paano gagawin? Pinapatiwala ka muna nila. Okay? Para magtiwala ka muna sa kanila. Pinapahina muna nila yung mga depensa mo. Diba? Hanggang magtiwala ka sa kanila, sabay utang, sabay hingi, sa dulo. Okay? Pinapalambot ka muna. Ayan. Long term yung scamming nila. Kaya hindi mo mapapansin. Isipin mo,
Ang bait-bait niya. Baka una, ikaw muna lilibre. O baka ikaw muna lilibre sa fast food. Una, dalawa, libre. Una, yan, ganyan eh. Tapos pag inisip mo, nakalibre na, okay na. Lolokohin ka ng malaki sa dulo. O baka sa una, papatubuin ka kunwari. Di ba? Maraming ganyang scam eh. Yung may investment, babalik. Papatubuin ka konti, tapos bandang huli, hihingihan ka ng malaki, hingihan ka ng 300,000, yun, tago na. Ganyan ang mga style. Number 8, iba ang salita niya sa ginagawa niya. Kaya dapat alam mo yung reputation niya. So, salita, ito gagawin niya, pero yung gawa naman niya totally iba. Oo. Tsaka usually, malalaman mo lang after the fact. After. Dapat talagang malaki dapat ang suspicion mo, ang duda mo. Number 9, tapos kanila maloko, tapos kanila makuhanan ng pera, ang mangyayari ay maglalaho na sila. Maglalaho sandali, mawawala sa paningin mo, nakakuha na ng pera eh. Magtatago na muna eh. Ganun muna yan. So biglang mawawala, hindi ka na makausap, hindi ka na iba-Viber, hindi ka na ita-text. Paano? Wala ka ng silbi sa kanila, nakunan ka na nila. So, ipapapahinga ka nila for a time. Okay? Pero after a time, babalik ulit yan. Okay? Number 10, ito ang trademark ng mga nambubudol. Pag naloko ka na nila, uulit-ulitin ka. Okay? Ipapapahinga ka siguro 3 months, 6 months, tapos babalikan ka ulit. Okay, susubukan nila kung mauulit pa ba nila yung budol nila, di ba? Uulitin ka mulit, susubukan ka hanggang mag-give up ka, uubusin nila yung oras. Ganun talaga yung gawain. So finally, ang tips ko lang, sa mundo talaga maraming ganito, pinakamaganda, pag nalaman mo na scam ka na or may nagsabi, lagyan mo na ng X dito sa noon nila para parang hindi mo na sila nakikita. Pero mas maganda hindi mo pahalata na nahuli mo na sila sa scam nila. Kasi pag inaway mo, hinarap mo, niloko mo ko, kinunan mo ganitong kalaki, di ready na siya. Ang gagawin niya sa ulit, lalaliban pa niya yung scam niya, baka mag-sorry mo, nahuli na ako, alam na niya eh. So lalaliman niya yung pag-scam sa'yo. O diba, papahinugin ka na mas matagal. So dapat pag ganyan, huwag mo pahalata. Parang wala lang, pero huwag ka na maglalabas kasi nahuli mo na siya. Okay, ingat po tayo ngayon. Ang daming scammer sa panahon ngayon. Mahal ang bilihin, kulang ang pera, yan nalang naiisip ng tao. O kahit sa internet, lahat ng panloloko ginagawa eh. So, ingat po palagi. Ito yung mga 10 senyales na may taong balak lumoko sa'yo. Lahat to applicable. Sa lahat ng larangan ng buhay, ito yung ginagawa ng mga scammer. Ingat po tayo palagi. Huwag magpapaloko.